Purihin ang Panginoon. This is Pastor June Cortez from San Pablo City at ito po ang ating Friday, JCLG Friday Online Bible Study. Okay, so start na po tayo ng ating Bible Study at hindi natin mahintay yung iba natin mga kapatid para tayo po ay makarami. So let's pray. Heavenly Father, once again, kami po ay papailalim sa iyong salita. Amin pong halukayin ang kalaliman ng iyong salita patungkol sa paksang the deity of the Holy Spirit. Maraming po salamat sa gabing ito, Panginoon, sa pag-aaral namin sa iyong banal na Espiritu, the third person of the Godhead. And Lord, tonight, we ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang iyong kapahiyagan sa iyong salita. Thank you, Lord, sa pagpapakahayag mo sa amin. Without the Holy Spirit, hindi po namin maintindihan ang mga malalim na bagay patungkol po sa iyo. Lord, wag lang kami makaalam patungkol sa iyo, wag lang kami magkaroon ng knowledge about you, kundi to know you, Lord. Makilala ka namin and the power of your resurrection sa malalim na pagkakilala, gaya ng pagkakilala mo sa amin. Salamat, Panginoon, at ito ay posible through the Holy Spirit. Maraming salamat sa iyong makapangyarihang salita. Sa gabi ito, we will dive into your words, Lord, and you will speak to our hearts through the revelation of the Holy Spirit using your word, Lord. The incorruptible seed of the Word of God. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, our teacher. And all glory belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen, and amen, and amen. All right. So, purihin ang Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo, no? Umabol na lang yung iba. So, nung last Bible study natin, nung Tuesday po, ating po tinalakay ang paksa, natapos na tayo sa mahaba nating series about spiritual warfare and deliverance. Actually, di pa nating dugtungan no? Pero dito na tayo dinala ng Panginoon sa topic na Holy Spirit. At yung Tuesday, Bible study natin, pinag-aralan natin ang the personality of the Holy Spirit. Ipinurog natin from the Bible that the Holy Spirit is not just an impersonal force, hindi lang siya power or impersonal force, isang person na walang damdamin, walang kalooban, walang pag-iisip, na basta nag-exist lang as power. Hindi po siya ganon. Pinrove natin from the Word of God that the Holy Spirit is a divine person. Okay? Bakit he is a divine person? Sapagkat ang Holy Spirit ay mayroong pag-iisip, may emotion, may damdamin, may kalooban, marunong pumili, marunong umibig, marunong magalit, may emotion, at nakakapag-isip, at nakakasiyasat ng malalalim na bagay ng Diyos. Siya ang naghahayag na malalalim na bagay patungkol sa Panginoon. Why? Because He is God. And He is the third member of the Godhead. The third person of the Godhead, the Holy Spirit. So, kapag sinabi nating the Holy Spirit is a divine person, it doesn't mean that He is a person or a human being. Hindi po, Pag sinabing person, ibig sabihin, meron siyang mind, will, emotion, nakakapag-communicate, may buhay. In fact, He is the author of life because He is God. Nakakapag-utos, nakakapamili, meron damdamin, meron imibig, at pwede siyang mag-grieve, mapighati. Kaya sabi, do not grieve the Holy Spirit. Kung siya ay impersonate, ordinaryong pwersa lang, at hindi siya Diyos, wala siyang emotion, Hindi siya mag-grieve, hindi siya mapipigati. Ano ba yung napipigati? Yung may damdamin.
Bakit siya may damdamin? May damdamin because he is a person. Pero, hindi ibig sabihin na sinasabi natin he is a person wag natin hindi maintindihan na baka akalain niya siya ay human being. Pag sinabing person, ibig sabihin, meron siyang pag-iisip, damdamin, emosyon, nakakapag-communicate, nakakapagsalita, nakakapag-isip, nakakapili, no? Yun ang ibig sabihin. Siya ay isang personality. No? But he is not a human being. He is God. Okay? He is God. Alright. At si Jesus, at ang Holy Spirit, because He is God, and He is the third person of the Godhead, meaning isa siya sa mga miyembro, sa tatlong miyembro ng Godhead o kabuuan ng Diyos. Isa siya doon. We have one God with three divine personalities. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero hindi natin pwede sabihin that we have three gods. Ano? Ayaw ng Diyos, ipakilala natin na siya ay tatlong Diyos, kundi iisang Diyos. At sa iisang Diyos may kumikilos, merong nag-exist, miyembro, the self-existent one, and that is the Father, Jesus, and the Holy Spirit. Na simula pa ay magkakasama na ang tatlong persona or personalities. Sa simula, bago palikhain ang lahat ng bagay, nandoon na silang tatlo at sila ang bumubuo sa iisang Diyos. No? At yung tatlong yon ang tinatawag nating one God. Okay? One God. Merong talata, isisigit ko ito, pinaalala sa Holy Spirit. Deuteronomy chapter 6, verse 4. No? Hear Israel, pakinggan nyo, Israel. The Lord is our God. The Lord is one. Ano sabi? Pakinggan nyo, bansang Israel. Pakinggan nyo, Israel. Ang Panginoon yung Diyos. Ano sabi dito? Sandali po. Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. Ano? Yung pong salitang Lord sa Hebrew ay Yahweh or Jehovah, no? At yung salitang God ay Elohim. Yung salitang Elohim po, kaya sabi do, Hear, O Israel, the Lord, si Yahweh, ay ating Diyos. He is our God. Ang ginamit pong Hebrew word sa God ay Elohim. Plural form ng singular Eloah or El. Kapag isa lang, literal, numerically one, numerically, literal na isa, ang gagamitin mo ay Eloah, E-L-O-A-H, or El. No? Para yun, El or Eloah, meaning God, numerically one. No? One person. Pero pag gusto mong paramihin yung singular at gusto mong gawing plural kasi lampas ng isa, kagaya ng ating Holy Trinity, ng ating Diyos with three divine person, so maraming personalities, tatlong personalities in one God. So hindi mo pwedeng gamitin yung Hebrew word na El or Eloah kasi lampas ng isa. The Lord our God, si Yahweh na ating Diyos, ang ginamit ay Elohim. Ulitin ko, pag singular ay El or Eloah, pagka lampas ng isa, hindi na pwedeng El or Eloah. Lalagyan mo ng im, I am, in, Elohim or Elohim. No? Pag sinabing Elohim, more than one. Okay? So, ang ginamit dito na Hebrew word ay hindi Eloah, meaning God is not numerically, literally na isang persona lang. Bakit? Sa isang Diyos, meron tatlong persona. Lampas ng isa.
Kaya pala, ang ginamit ay Elohim. Okay, Elohim. Ngayon, ang sabi, Hear, O Israel, the Lord is our Elohim. The Lord, Jehovah or Yahweh, is one. So, sa salitang one, ginamit ang salitang Echad. Echad, no? E-C-H-A-D. Echad. Nang ibig sabihin ay hindi siya numerically one, kundi united as one. Okay? Kung literally na numerically one, the Lord our God is literal na isa lang, one person, wala nang ibang persona, isa lang, at yun ay God the Father, hindi po Echad ang gagamitin, kundi Yachid. Y-A-C-H-I-D, Yachid, no? Numerically one. Pero hindi po Yachid, hindi numerically one ang ginamit, kundi Echad. Ang ibig sabihin ng united together, no? All together, no? No? All together, united together, yun ang Echad. No? Hindi numerically one, kundi may pagkakaisa. May pagkakaisa. At yun ding salitang Echad ang ginamit nung nilikha ng Diyos si Adam and Eve at sinabi, the two shall become one flesh. Ang dalawa, si Adam at Eve, dalawang tao yan, dahil sila ay nilikha ng Diyos at sila ay pinagsama, ikinasal sila sa Garden of Eden. Nung sila ay nilikha ng Diyos, sila ay nilikha as couple, mag-asawa. Kaya sabi ng Panginoon, the two shall become one flesh. Tandaan nyo, si Eve ay galing sa tadyak ni Adam, pinatulog, at yung rib, ginawa niyang si Eva. Galing kay Adam si Eva. And the two shall become one flesh. Yung salitang one doon ay Echad, hindi Yachid. So, ang ibig sabihin, dalawa pa rin silang tao, si Adam at si Eva. 1 plus 1 equals 2. Pero nung sabihin, the two shall become one flesh, meaning, sila ay magiging isa. Mingled together, united together as one. See? Pero, numerically, dalawa sila. Pero, numerically, sa Yachid, dalawa sila. Pero, sabi ng Panginoon, they shall become one flesh, Yachid. Pero dalawa pa rin sila. Pero, in the spirit, iisa lang sila. No? Ginawang isa. Kaya pag nag-asawa ka, yung napangasawa mo, become your partner, kayong dalawa, magiging one flesh. No? Sa kaharian ng Diyos, in the realm of the Spirit, you became one. Echad. No? Okay. So, united together. Unity. All together. No? Yun ang ibig sabihin. Okay. United. Yun yung Echad. Okay? Malinaw po yan, ano? Kung bakit malinaw sa Bible that we have one God within divine person. Ito hindi na nag-gets ng mga Jew. Sa kanila talaga numerically one ang Diyos. Pero pag pinag-aralan nila sarili language sila, maintindihan nila through the revelation. Of course, kahit alam nilang yun, pero unless the Holy Spirit reveal it to them, hindi rin nila maintindihan. Kaya parang yan INC, sapagkat naniniwala sila sa Jesus Christ is not God, doon sila dinoktrinahan, ibinoon sa consciousness, sa isip nila, sa puso nila na Jesus is just a human being, hindi God. No? So, kahit anong pakita mong talata
sa Biblia that Jesus Christ is God, hindi nila paniniwalaan, hindi nila tatanggapin, kahit mismong sa bibig ni Jesus, lumabas at nagpakilala siya, I am God, the Almighty, the Alpha and the Omega. Hindi rin nila tatanggapin. No? Mas gusto nilang paniwalaan yung itinuro sa kanila nung kanilang mentor o nung kanilang ministro. Yung doon sa, mas gusto nila paniwalaan yung kanilang nakagis ng doktrina. Pagka mali na ang doktrina mo, no, at wala niya sa katotohanan ng salita ng Diyos, mamimili ka. Ano gusto mo? Pumunta ka sa langit o pumunta ka sa impyerno? Sinunod mo ang doktrina ng tao at hindi doktrina ng Diyos, hahatakin ka niya sa impyerno. Pag ang pinakinggat sinunod mo ay ang doktrina o katuruan ng Holy Spirit na ito ay nasa salita ng Diyos, dadalhin ka niya sa langit, sa buhay na walang hanggan. Okay? So, pinakita ko lang sa inyo itong, Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is Echad, one, united together. Kaya kung tatagalugin natin yan, ganito yan. O, pakinggan nyo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon, si Yahweh, ay nagkakaisa. Nagkakaisang Diyos. Okay. Alright, ngayon, punta na po tayo dito. I-prove natin that the Holy Spirit is God. Para ma-prove sa Bible that the Holy Spirit is God, kailangan ang Holy Spirit ay merong 4 na mahalagang attributes of God. Na itong 4 na attributes na ito na nasa sa Diyos, wala nito ang tao. Alam niyo, maraming attributes ang Diyos na ibinigay sa tao. God is good. God is love. He is merciful. He is faithful. No? He is a just God. He is holy. He is righteous. Yung mga attributes niya, binigay din niya sa atin eh. Actually, nag-originate niya sa Diyos. In-impart lang sa atin. Yan yung fruit of the Spirit. Ano yan eh? Attributes of God. Ano yung fruit of the Spirit sa Galatians 5, Galatians chapter 5, 22-23. The fruit of the Spirit is love. Love is God's attribute. At kapag meron kang love, fruit of the Spirit, love, magmamanifest sa iyo ang marami pang attributes of God. Joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness, mga attributes of God yan. Ngayon, ibinigay ng Diyos sa tao. Pero merong attributes ang Diyos na hindi nga pwedeng ibigay sa tao dahil ang pwede lang magkaroon ng ganong attributes o kalalagayan is God Himself. Wala nang iba. Kaya kung may makita kang ganitong attributes, it proves that He is God. Okay, ngayon, ano yung 4 na attributes na Diyos lang ang meron? Number 1, God is eternal. Walang pinagmulan, wala ring katapusan. Eternal. Ano? Ang tao may pinagmulan, ang tao may katapusan. Ano pa? God is omnipotent, all-powerful. Pag sinabi all-powerful, meron siyang kapangyarihan. Siya ang author ng kapangyarihan. In fact, God created the whole universe into existence. Ang Diyos lang ang makalilikha niyan. Ang tao walang kakayanan na likhain ang universe. Kaya nga sabi ko doon sa mga sa INC, kayo ba naniniwala na ang buong universe, Diyos lang ang makakalikha? Yes! Aminado siya. Tanggap niyo ba na ang tao walang kapangyarihang lumikha ng universe? Yes! Pinakita ko yung Colossians 1:16 na sabi, by Him, no, through Christ, sa pamagitan ni Kristo, ang lahat ng bagay ay nalikha. Both invisible and visible, mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, lahat ng bagay sa langit, lahat ng bagay sa lupa, heaven and earth, everything was created by Jesus. By Him. So, maliwanag yan. So, tanggap nyo na si Jesus manglilikha.
Ayaw nilang tanggapin. At masisira sila pag sinabi nilang hindi naman si Jesus yan ang Father. Aba, tingnan mo ang context. Sa verse 1 pala, sino ang tinutukoy dyan? Sino ang subject dyan? Hindi naman God the Father, kundi si Jesus ang tinutukoy. Pinag-uusapan niya kapag pagdating sa Colossians 1:16, by Him, by Christ. Everything was created by Him, through Him, and for Him. Lahat ng bagay nilikha niya, nilikha sa pamagitan niya, at nilikha para sa Kanya. Okay. Now, yan, pinuprueba lang natin na lantaran sa Bible, sinasabi that Jesus Christ is a creator, is the creator of the universe. No? Sususugan natin yan, ang lumikha ng universe, the Father, Jesus, and the Holy Spirit. Pero, referring to Jesus Christ as God, ipinuprove natin na kasali si Jesus sa paglikha ng lahat ng bagay. Tayo bang tao, pwede tayo sumali sa paglikha? Wala tayong kakayanan lumikha ng universe. Only God can create the universe into existence. At ginawa yan ni Jesus. Ano ibig sabihin? Jesus Christ is God. At hindi lang si Jesus ang lumikha sa universe, kasama siyempre, may mga talata tayo dyan. The Father created all things, Jesus created all things, and the Holy Spirit created all things. Ano ibig sabihin? The Holy Spirit is God. Kaya kung meron kang ganyang kapangyarihan, creative power, ability to create all things, Diyos ka. Walang ibang Diyos na makakalikha ng lahat ng bagay. Only the true God of the Bible. The Father, Jesus, and the Holy Spirit. Silang tatlong persona as one God, Elohim, ang lumikha sa lahat ng bagay. See? Sabi po natin yan. Kaya dapat merong talata na ipapakita ka. No? Kaya walang maisagot yung ang mga nakausap kong INC, tinatanggihan nila, hindi. Ibig nyo sabihin, tatanggihan yung Colossians 1:16 na si Jesus ang lumikha ng lahat ng bagay. Sumagot naman ang Jehovah's Witnesses. Yes, si Kristo ang lumikha sa lahat ng bagay at yung paglikhang yon, binigyan siya ng God the Father ng power to create the universe. Sumagot ng palusot, ang mga Jehovah's Witnesses. Ang tanong ko sa kanila, ganun ba? Show me your supporting scripture. Pakita nyo sa akin sa Biblia kung saan sinabi sa Bible na binigyan ng Diyos, ng Ama, si Jesus ng kapangyarihan para malikha niya ang buong universe, both heaven and earth, everything na nakikita natin created by Jesus, at sinasabi sa Bible na kaya nalikha ni Jesus kasi binigyan siya ng God the Father ng kapangyarihan na lumikha ng lahat ng bagay. Meron bang ganon? Nako, kahit 1,000 years maghanap ka sa Bible, wala kang makikitang supporting scripture. Bakit? Sapagkat ang biblical, hindi scriptural, yung paniniwala nila na si Jesus daw ay binigyan ng kapangyarihan kaya siya nakalikha. No. Kasi sa Jehovah's Witnesses, sa JW, si Jesus is God. Diyos si Kristo. Pero, created as God, a little God, small God. At si Jesus daw ay mighty God at ang God the Father ay almighty God. No? Kasi sabi daw sa aklat ng Isaiah, ay ang kalipangan, tatawagin He is mighty God. O, kita mo, hindi siya yung almighty, mighty. Oo nga, pero sa book of Revelation, inamin ni Jesus, sa Revelation 22 verse 16, verse 13 and 16, na sabi ni Jesus, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Yung title na Omega, Alpha and Omega, Diyos lang ang pwede magkaroon ng ganyan title. At ang ibig sabihin ng Alpha and Omega, walang pasimula, walang katapusan. Siya yung pasimula ng lahat ng bagay, sa Kanya rin magtatapos lahat ng bagay. Sa pamagitan niya, hinahawakan niya ang lahat ng bagay. Wala siyang pasimula. He is eternal. He is the Alpha and the Omega. Siya ang pasimula ng lahat ng bagay. Nang wala pang simula, siya nandoon niya. Yan ang ibig sabihin, Alpha and Omega. And only God can use that title. Okay? At inamin ni Jesus yan, kanyang title na Alpha and Omega,
Sa Revelation 22 verse 13, pagdating sa 16, sabi niya, I, Jesus. Nagpakilala siya. Kung sino yung nagsasalitang Alpha and Omega, siya daw si Jesus. See? At sa Revelation chapter 1 verse 8, sinabi, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the first and the last, said the Almighty God. See? So, yung Alpha and Omega, title niya ng Almighty God. At kung si Jesus may title na Alpha and Omega, that means Jesus Christ is Almighty God. Well, sinabi ko yan sa mga taga-NIC, tanggap nyo ba na umpisa, payag sila na ang Alpha and Omega, title lang yan ng Diyos? Yes. Pwede ba yan ikabit sa tao? Hindi. Hindi nila kalimutan nila sa Bible. Eto, basa. Revelation 22 verse 13. Then 16. Si Jesus Christ, kinlaim niya, He is the Alpha and Omega. Naku, hindi makasagi. Umabot na 1 linggo, nag-research, bumalik. Tulong-tulong sila. Tumatawag pa ng mga backup. Iisa lang ako. Doon sa debate forum yun, ng INC, saan nakakuha ng palusot? Ano yan? Yes, Jesus Christ is Alpha and Omega. Tinanggap na nila bandang huli. But, iba pa rin ang pagka-Alpha and Omega ng Ama at iba pa rin ang pagka-Alpha and Omega ni Jesus. Sabi ko, saan sa Bible na sinabing dalawang klase yung Alpha and Omega? Isa yung pagka-Alpha and Omega ng Ama at iba rin klase yung Alpha and Omega ni Jesus. Saan sa Bible sinasabing dalawang klase yung Alpha and Omega? Isang malakas, isang mahina, isang mataas, isang medyo mababa. Ay, walang ganyan. Saan nyo nakuha yan? Patingin ng scripture, wala naman maipakita. Yan ang sinasabi ko. Ang gagaling sa debate, wala naman maipakita na supporting scripture. Ganyan po sa apologetics. Kaya dapat master natin ang mga doktrina. And again, let's dive into this topic na the Holy Spirit is God. Kagaya ni Jesus, pinuprove natin sa Scripture that Jesus Christ is God. Same with the Holy Spirit. So, ang Diyos lang ang merong attribute sa eternal, omnipotent, all-powerful, omniscience, all-knowing, alam niya lahat ng bagay. Omnipresence, can be present everywhere. At pag meron kang ganyang attributes, Diyos ka. Ang tao, hindi pwede maging present everywhere. Ang tao, limited sa knowledge. Ang tao, limited din sa power at walang power unless nabigyan ng Diyos ng temporary power. Through the Holy Spirit pa rin. Okay, ngayon, tingnan natin sa scriptures. So, the Holy Spirit possesses divine attributes. Number 1, the Holy Spirit is eternal. Hebrews chapter 9, verse 14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God? Paanong sa pamamagitan ng dugo ni Kristo gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritong walang hanggan, eternal Spirit, ay inihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos na walang anumang batik ng kasalanan. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit, ang Holy Spirit tinawag na eternal. Okay? So, to save the time, hindi na natin masyadong papaliwanag. The Holy Spirit is omnipresent. He can be present everywhere. Sabi sa Psalms 139, verse 7 hanggang 10, basahin lang natin yung bukana to save time. Whither shall I go from thy spirit? Saan ako tutungo? Wala sa iyong espiritu. Or whither shall I flee from thy presence? Paano ko matatakasan na yung presensya? Kapag ako'y umakit sa langit, nandoon ka. Kapag ako'y pumunta sa impyerno, nandoon ka. You are present everywhere. At ito, basahin natin. Whither shall I go from thy spirit? Pasensya na kayo, King James itong reference ko. O itong scripture ko. Where shall I go from thy spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend up into heaven,
thou art there, you are there. And if I make my bed in hell, behold, you are there, or thou art there. He is present everywhere, the Holy Spirit. He is omnipresent. Ano pa? The Holy Spirit is omnipotent. No? All-powerful. At ginamit niya sa Luke chapter 1, verse 35. Tungkol sa pagkakatawan tao ni Jesus na siya ay inilagay ng Diyos sa pamagitan ng seed, the Word of God, na dala-dala ni Angel Gabriel. That word is the supernatural seed of the Word of the supernatural seed of the Father, and that word is the seed of God, na ipinula ng Diyos sa sinapupunan ni Mary, nung si Mary ay pumayag sumampalataya na siya ay magdadalang tao. At ang kanyang anak na lalaki tatawaging Emmanuel or Jesus. So, naniwala si Mary kasi umpisa nagtataka siya. Paano mangyayari yun? Wala pa na ako sa engaged to be married pa ako. Dalaga pa ako. Lilim-limang ka, sabi Angel Gabriel, ng Holy Spirit hanggang sa ikaw ay magbutis, magdalang tao, hanggang sa ikaw ay manganak. You'll be covered by the presence of the Holy Spirit. Ganun pala. Sabi ni Mary, be it unto me according to your word. Yan. Luke 1:35. And the angel answered and said to her, the Holy Ghost, or the Holy Spirit shall come upon you, and the power of the highest shall overshadow you. Therefore also the holy thing which shall be born of you shall be called the Son of God. And that was Jesus. Through the Holy Spirit. Sino makakagawa niya na maipapanganak si Jesus o mailalagay si Jesus sa sinapupunan at magkakataon tao si Jesus through the Holy Spirit? Only God can do that. Sa Genesis chapter 1 verse 2, the Spirit of God moved upon the face of the waters. Sa creation, nandoon na, nakaredy ng Holy Spirit, hovering upon the face of the water, naghihintay. Kaya nung nag-command ng Diyos, let there be light, there was light. Active ang Holy Spirit, the Holy Spirit created everything. Only God has power to create all things. He is omnipotent. Okay? At sabi sa Job 26 verse 13, by His Spirit, by God's Spirit, He has garnished the heavens. Nilagyan niya ng palimuti, pinaganda niya at nilikha niya ang buong kalangitan. See? Diyos lang ang makakalikha at makapagpapaganda ng kalangitan. The Holy Spirit is omniscient, all-knowing. Yung hindi alam tao, alam ng Holy Spirit. Yung hindi alam ng tao at Diyos lang ang nakakaalam, alam ng Holy Spirit. Meron sa kalagayan na alam niya lahat ng bagay. 1 Corinthians chapter 2, verse 10 hanggang 11, the Spirit searches all things, yea, the deep things of God, knows no man but the Spirit of God. Ang Holy Spirit lang ang nakakaalam ng mga malalalim na bagay at makakasaliksik na malalim na bagay ng Diyos. Why? Because He is God Himself. He is omniscient. At sabi sa John chapter 14 verse 26, but the Comforter, the Holy Spirit, He shall teach you all things. Tuturuan niya kayo ng lahat ng bagay. See? The Holy Spirit. Meron siyang intellect, meron siyang mind. Nakakapagturo siya at alam niya ang lahat ng bagay. Bakit? Because He is God, omniscient, all-knowing. John 16 verse 12 hanggang 13, the Spirit of truth is come. He will guide you into all truth. Only God has the power, the ability to lead you, to guide you, and to teach you. Diyos lang ang meron yan. He will guide you into all truth. Sino makapagdadala sa atin o makakapag-guide sa atin sa katotohanan ng Diyos? Only God. That's why the Holy Spirit is God. He is omniscient, all-knowing, and He can guide us, He can teach us, He can lead us to all truth because He is the truth. He is God. Okay. At ito pa isang attributes ng Diyos, no? Dagdag, holiness. God is holy sa kanyang author, siya mismo. Wala pang pasimula at ito, hindi alam ito ni Satanas.
Alam niyo kung bakit si Satanas nagrebelde? Ang lakas ng loob gumawa ng kasalanan, ang lakas ng loob magrebelde. No? At ang mga anghel, one time lang magkasala, hindi na makakabalik sa Diyos. Sapagkat wala silang biyaya, walang binigay ang Diyos na biyaya na kapag sila nagkamali, pwede silang bumalik. Walang ganung biyaya sila. Only human beings has that grace to come back to God, grace to repent. At ang repentance na ginagamit ng Diyos, para tayo, once na nagkamali, pwede tayong bumalik sa Diyos. Kaya ang repentance, blessing yan sa atin. Parachute natin yan. Kumbaga sa aeroplano, sasabog eh. Para wag kang sumabog, nasa gera ka, nakasakay ka sa fighter plane, natamaan ng aeroplano mo, sasabog na. I-eject mo lang sarili mo, lalabas ka na doon sa sasabog na plane mo, then makapagpaparachute ka. May nakakabit sa katawan parachute. Hindi ka mamamatay. Ganyan ang repentance, no? Grace to repent, parachute natin nga, safety belt natin, just in case magkamali tayo, anytime, pwede tayong bumalik sa Diyos. If we will repent of our sins with a humble heart. Okay? Ang mga anghel, walang ganyan. Kahit sila mag-repent, hindi nila alam kung ano yung repentance. Sinarhan ng Diyos ang kanilang pag-iisip para wag nilang maintindihan kung ano yung repentance. Even the devil himself, hindi niya alam niya. Kaya nung si Satanas, ang lakas ng loob gumawa ng kasalanan, no? Siguro sa isip ni Satanas, hindi siya parurusahan ng Diyos. Hindi niya masyado kilala pa ang lalim ng kung sino ang Diyos. Pero ang tagal niyang kasama ang Panginoon. Pero wala siyang ganung revelation. That God is a just God. Matuwid na Diyos na kapag nagkasala ka, God will judge you. Hindi mo pwedeng biruin o bulahin ang Diyos. Ano pa? God is holy. Hindi rin alam ni Satanas ang holiness of God. That in the holiness of God, kapag gumawa ka ng kasalanan, hiwalay ka sa Diyos. Sapagkat ang holiness of God, kailanman hindi pwedeng makifellowship sa kasalanan. Kontras yan. At isa rin sa mga attributes of God is holy. At sinabi sa Luke chapter 11, verse 13, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Ang Spirit ng Diyos tinawag na Holy Spirit. Why? Because the Spirit of God is holy. At the Holy Spirit is truth. Diyos lang pwede magkaroon ng title na truth. Para si Jesus, claim niyang title, I am the way, the truth, and the life. Pwede niya i-claim yun sapagkat isa siya sa persona ng Diyos. Aba, i-claim ba naman ni Kibulo yung title na I am the way, the truth, and the life? Siya daw yun. Nakapatay kang bata ka ako. Only God can claim that title. You are not God. You're just a human being. And it is blasphemy to claim that you are the way, the truth, and the life. No. Walang ibang way, truth, and life kundi si Jesus Christ. Pag may nag-claim ng ganyan, you are anti-Christ. Walang sino man taong pwede mag-claim, I am the truth, sapagkat only God is the truth. At kinlaim yan ng Holy Spirit na siya ay truth. Gaya ng pag-claim ni Jesus that I am the truth. Ganon din ang Ama. See? 1 John chapter 5 verse 6, it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. Okay. So makikita nyo ang kalagayan ng attributes of God. Pag meron ka yan, yung attributes na yan, na wala ang tao, you are God. But ang Holy Spirit meron yan. It proves that the Holy Spirit is God. Gayon din si Jesus. Kung ano yung mga nakiklaim ni Jesus na meron ng Ama, nakiklaim din ng Holy Spirit. Bakit? Because the three persons, sila ang original member na hindi na pwede madagdagan. Sila ang triune God. Trinity. Three persons in one God. Okay. At ang Holy Spirit ay pwedeng makifellowship. Why? Meron siyang isip damdamin and He is a person.
Pwede siya makifellowship. Why? Because He is God. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 13, verse 14. May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of the Father, and the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Itong tatlo binabanggit sa 2 Corinthians 13, chapter 13, verse 14. Binabanggit silang tatlo. Why? Because these three divine persons, sila yung iisang Diyos, at itong tatlo ay equal with one another. Although the Father is not the Son is not the Holy Spirit, but these three are equal with one another. Jesus is equal with the Father, referring to His deity. The Holy Spirit is equal with Jesus and equal with the Father, referring to His deity. Tandaan sinabi ni Jesus, the Father is greater than me. Sinabi ni Jesus, mas dakila ang Ama kaysa akin. Sabi ng mga kulto, kita mo? Si Jesus Christ, tao lang, kasi greater daw. Hindi niyo naintindihan. Sinabi niya yun nung siya'y nagkatawang tao. No? Nung siya'y nagkatawang tao, nagpakababa siya, Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8, nag-humble siya, and He became a human being. Hinubad niya yung kanyang pagiging omnipotent, pagiging omniscient, pagiging omnipresent. Hinubad niya pagiging eternal niya. At nagkaroon siya ng flesh para magkaroon siya ng kamatayan sa krus, at yung kamatayan yon, yung kanyang dugo, ang pinambayad sa kasalanan ng buong mundo. Fully paid ang kasalanan lahat ng tao, pero may kondisyon ng tao, ang Diyos sa tao. Ang maliligtas lang, yung mga tao na lalapit kay Jesus at sasampalataya at tatanggapin siya to become their Lord, their God, and their Savior. And those who will believe and receive Him will have eternal life. See, yun ang kondisyon ng Diyos. Kahit fully paid ang kasalanan buong daigdig, ang maliligtas lang, yung lalapit at sasampalataya kay Jesus. Everybody is welcome. Sabi ni Jesus, lahat ng lumalapit sa akin, kailan man hindi ko itatabay. Lahat ini-invite ni Jesus unto salvation. At yung lumalapit, sila lang ang maliligtas. See? Okay. Kaya dito, sama-sama ginamit, magkakasama silang tatlo sa benediction. Bakit sama-sama silang tatlo? Sapagkat silang tatlo bumubuo ng iisang Diyos. See? The Holy Spirit does things that only God could do. Sa creation, no? Binanggit nila kanina, Job chapter 33 verse 4, pandagdag ito. The Spirit of God had made me. Ang Espiritu ng Diyos ang lumikha sa akin, sabi ni Job. Psalm 104 verse 30. Thou sendest forth thy Spirit, they are created. Isinugo mo ang banal na Espiritu at lahat ng bagay ay nalikha. Manlilikha ang Holy Spirit. Why? Because He is God. So, at kasali ang Holy Spirit sa plano ng Diyos ng kaligtasan ng tao. Through the Holy Spirit, ang tao ay maliligtas. 1 Corinthians chapter 6 verse 11, you are justified in the name of the Lord Jesus Christ. Kayo inaring ganap ng Diyos, inaring waring hindi nagkasala. Diyos lang makakagawa niya. By the Spirit of our God. Ang Diyos lang makapagdidesisyon, makakapag-pronounce na kayong lahat na kay Kristo ay justified. Meaning, inari kayo ng Diyos na parang hindi na kayo nagkasala. Parang wala kayong nagawang kasalanan because of the blood of Jesus. Dineclare ng Diyos, kayo ay righteous. You are now justified by the blood of Jesus. Justified by the Holy Spirit. See? May kapangyarihang mag-justified ang Holy Spirit because He is God. Only God can give life. John 6 verse 63, it is the Spirit that gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Sabi dito, only the Holy Spirit can give life. Because the Holy Spirit is the author of life and the Spirit of God is life. He is eternal life. So, meron bang tao na kaya magbigay ng buhay? Wala. Ang Holy Spirit kaya magbigay. Bakit?
because He is God. Si Jesus, sabi niya, siya ay nagbibigay ng buhay. The devil comes, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But I come that you might have life and have it abundantly. Nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Kristo, bakit? Only God can give us life. Eh bakit mayroong kapangyarihan si Jesus magbigay ng buhay? Because Jesus Christ is God. Eh bakit sa John 6:63, sabi the Spirit of God can give life? Because the Holy Spirit is God. See? Only God can give us life. Kaya kung sasabihin ng mga kulto, the Holy Spirit is just a personal force, hindi siya tao o hindi siya personality, hindi siya Diyos, you are wrong. No, umalis na kayo sa kakultahan na yan. Lumayas na kayo dyan sa church yan. Hihilahin kayo niya sa impyerno. Sapagkat ang maliligtas lang ay ang mga churches, ang mga mananampalataya who believe that the Father is God, Jesus is God, the Holy Spirit is God. The three persons of the Godhead, silang bumubuo ng one God of the Bible. Anong title niya? Elohim. Sa Genesis chapter 1, basahin yung chapter 1. In the beginning, God created the heavens and earth. Anong ginamit ng pangalan sa buong creation? Elohim. Plural form ng singular na El or Eloah. Ibig sabihin, they are more than one. Elohim. Eh, sino yung magkakasama na more than one? Of course, the Father, Jesus, and the Holy Spirit. Wala na tayong oras. Okay, mga kapatid. Ang Holy Spirit, ang author ng new birth, kaya tayo ay naborn again because of the Holy Spirit. Diba, yan po ang sabi ni Jesus kay Nicodemus, no? Sabi ni Jesus, very, very, I say to you, except a man be born of water and of spirit, he can enter into the kingdom of God. Ano yung water? Water is the word of God. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos, naglilinis, naguhugas, parang tubig. Ephesians 5:26, parang tubig ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, naglilinis, sanctify them, pakabanalin mo sila. By your truth, your word is truth. No? Naglilinis, nagpapabanal sa salita ng Diyos, sa salita ng Diyos ay katotohanan. No? John 17:17. At sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 23, tayo ay naborn again sa pamagitan ng, hindi sa pamagitan ng binhi na nasisira, kundi sa pamagitan ng binhi na walang kasiraan, eternal seed, eternal word of God. That seed is the word of God. Through the incorruptible seed, which is the word of God. Doon daw sa word of God, tayo na born again. And sa pamagitan ng tulong, suporta ng Holy Spirit. So both the word of God and the Holy Spirit, the two agents, sila ang ginamit ng Diyos para ang mananampalataya ay panganak sa kaharian ng Diyos. Born again through the water and spirit, through the word of God and Holy Spirit. Okay? So, tayo na born again through the Holy Spirit by using the word of God. No? Hanggang dito na lang tayo mga kapatid. No? Wala tayong time. So, dito magkakasama rin, sabi ni Jesus, John 14 verse 16, and I, Jesus Christ, sabi ni Jesus, I will pray the Father. Mananalangin ako sa Ama. Hihiling ako sa Ama. Referring to God the Father. And He shall give you another comforter, the Holy Spirit. Binanggit ang tatlong persona. I, Jesus, God, the Father, and the Comforter, the Holy Spirit. Magkakasama yung tatlo. Because these three persons, ito ang iisang Diyos. See? Dahil sinabi ko sa 2 Corinthians 13:14, sa benediction, may the grace of the Lord Jesus Christ, Jesus, and the love of God, Father, and the fellowship, the Holy Spirit. Silang tatlo. Sa formula ng water baptism, sabi ni Jesus, go into all the world and preach the gospel to all nations. As sumampaltay, bautismohan niyo sila. Baptize those who will believe. Baptize them, ito ang formula, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Bautismohan ninyo as sumampaltaya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magkakasama na naman yung tatlo. Why? Because these three personalities, silang bumubuo ng iisang Diyos. So,
Ibig sabihin, the Father is God, Jesus is God, and the Holy Spirit is God. So hanggang dito na lang mga minamahal. Please share this video and please don't forget to like this video. Mga kapatid, alam nyo kung bakit? Kasi kapag nilalike nyo ang video natin, pinapaboran tayo ng Facebook na i-expand niya yung marireach ng mga tao. Sa ngayon, ginagawa natin as much as possible, pinapaikli natin Bible study. Bakit? Kasi nililimitahan na tayo ni Meta, ng Facebook. Mahaba tayo Bible study. Siguro yung ibang time o ibang puwang ng Facebook, napupuno ng Facebook, binibigay niya sa iba. Kaya napaka-limited ng taong inaabot natin. Nung babago nagla-live stream ko, ang layo na naabot, kulang-kulang 1,000. Ngayon, na nakita Facebook, mahaba yung Bible study natin, nilimitahan na tayo. Kaya nga pag nagsama ako ng music, immediately, tinatanggal nila yung Bible study natin para lumuwag yung Facebook. Dati-rati, warningan ka muna eh. Okay lang yun, sa kanila, sila yung mga boss ng Facebook. Sila may-ari Facebook, tayo naman nakikiangkas lang. Salamat na rin sa kanila, platform natin for the word of God, itong Facebook. Ang sinasabi ko lang mga kapatid, pero nagkakaroon tayo favor, ini-expand nila yung naabot, nare-reach ng gospel kapag maraming nagla-like at nagko-comments. At kapag maraming sinishare natin sa iba, itong ating Bible study. Kaya please, don't forget to like this video. Kaya mapanood nyo sa mga, even sa YouTube, sabihin ng mga vlogger, please like our video. Ito lang kuswelo namin sa aming paghihirap sa pagbablog. Ano? Kasi once na maraming nag-like, ini-expand nila yung nare-reach ng video. Ganun po yun. Same with the Facebook. No? So, as much as possible, ito nga, napahaba na naman tayo, pero mga kapatid, gagawin natin sa mga susunod na Bible study, iiklian na talaga natin. Siguro, mahaba na 30 minutes, no? Mahaba na 30 minutes, siguro mga 20 or 30 minutes. Hindi na natin pwedeng mag-expand tayo kasi nililimitahan na tayo ng Mang Meta. So, ayos lang yun kasi sila nga may-ari, nakikiangkas lang tayo, salamat din sa kanila at ay ina-allow tayo makapag-preach hanggang ngayon. Kaya lang, ang sinasabi ko, mga kapatid, ipasa po natin, i-share natin ito, i-like natin, no? Para malayo pa yung ma-reach natin. Minsan naman, nagme-message sa Facebook, do you want to boost this post? Ano, magbabayad ka sa kanila. May certain amount. Ano? If you want to reach 1,000 people, eto, babayaran mo. You can boost your post. Ganyan po, ano. So, pero, simulan natin sa paglalike, pagpapasa. God bless everyone. Maraming po salamat. Heavenly Father, pagpalain mo bawat isa na makapag-share ng gospel through this video. Pagpalain mo rin po ang aming po napakinggan yung salita na ito po ay lalong maintindihan namin habang kami lumalago sa pananampalataya. And those who are sick, Lord, heal them right now by the power of your word. In the name of Jesus. Maraming po salamat sa gabi ito. All glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, shalom. Amen.